Biker Adventure YouTube channel. Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa ating talakayan, mga kababayan. Samahan nyo ako, mga kababayan, sa ating mga reaksyon patungkol sa pag ano lang, mga kababayan, yung paggigipit nila sa ating kasi ex PDEA agent kasi Jonathan Morales. Di ba, mga kababayan, nung second hearing, pili talaga siyang ginigiba ni Senador Jingo Estrada, mga kababayan. Hindi lang si Jingo Estrada, mga kababayan, ang ano nito, no? Pati yung ibang senador, medyo ano rin, mga kababayan, no? Hindi rin sila sang-ayon sa ipinapahayag ni Jonathan Morales. Mayroon tayong nasasagip na video, mga kababayan. Kaya pala ito si Jingo Estrada, gano'n na lang ang kanyang paggigipit. Sinusubukan talagang gibain niya ang moralidad ni mga kababayan, ni ex PDEA agent Jonathan Morales. Kumpirmado nga, mga kababayan, si Jingo Estrada ay kasama na sa circle ng ni Lisa, mga kababayan. Kumbaga si Batikang ba. Kaya ang talaga niya, mga kababayan, i-distract talaga si Jonathan Morales noong nakaraang hearing, pasinungalingan talaga, sisirain. Kaya, mga kababayan, ang ano lang talaga niya tema patungkol sa pagkatao ni Jonathan Morales. Sa halip nga ang investigasyon nila, mga kababayan, nakatutok lang doon patungkol sa pagiging bangag ni Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi yan naman talaga ang main topic diyan eh. Kaya nung paglabas noong PDEA na yan, na nagtutukoy din kasi Presidente BBM ay isang polboronic, mga kababayan, o kaya cocaine user. Siyempre, mga kababayan, itong issue na to sumabog kasi hindi naman ordinaryong tao kasi yung involved dito eh. Siya ang ating pinakamataas na high ranking official, mga kababayan, sa ating bansa. Sa halip nga ito ay sasagutin o kaya haharapin ng ating mahal nga Presidente Bongbong Marcos, di nadaan lang sa tawa, mga kababayan. Hindi niya masagot-sagot. Tapos ito ngayon, mga kababayan, sa revelasyon ni Jonathan Morales, napiko na siguro, kababayan, pumitik na siya ng sabi niya, tawag niya kay Jonathan Morales ay isang professional liar. Isang professional liar, mga kababayan, ang sabi niya kay Jonathan Morales. Yun ang tugon niya sa mga aligasyon ni Jonathan Morales sa kanya. Siguro napikon. Kaya lang, mga kababayan, ito na naman tayo. Ang kanyang banat kay Jonathan Morales, siya pa rin ang tinatamaan. Sa kanya pa rin tumatama, mga kababayan. Medyo talaga to si Pangulong Marcos, mga kababayan. Lahat ng niya, lahat ng mga ginagawa niya ay bumabalik sa kanya. Di ba? Maalala natin yung sa sa ginangal-ngal talaga ginagawa niyang issue kay PRRD tungkol sa secret agreement sa China, di ba? Bumabalik lang din sa kanya yon. O di naman niya mapatunayan nung sinabi ng China nga wala naman palang secret agreement. Lahat naman pala alam ng mga military, alam din ng kanyang kabinete. Di nagmukha siyang tanga, di ba? Tapos pangalawa, mga kababayan, yung sa droga, di ba? Kayong tutans nga
Nga Cebu nga nahuli daw nila. Ano yun mga kababayan, ang pasaring niya doon, kasi sabi niya, pwede naman pala makasabat ng napakalaking bulto ng droga na walang komosyon, walang nasaktan, walang namatay, walang putukan. Ganun mga kababayan, sabi niya. Kumbaga, parang pinatamaan niya si PRRD sa kampanya ni PRRD laban sa droga. Parang pinapalabas niya nga, mas bitter siya kasi walang nasaktan sa ano niya. Nahuli, di ba? Yun ang sabi niya. Doon sa drama niya, nila. Kaya lang, yung drama nila, ano pa rin mga kababayan, sila pa rin tinatamaan. Ngayon, tingnan mo, nawala ng issue sa droga. Pilit nila, ano, para nakalimutan na mga kababayan. Ibang ano naman ngayon ang pinipilit nila nga, ano, itatakip doon. Yung pag-water cannon sa Chinese Coast Guard doon sa ano natin, resupply mission sa papuntang BRP Sierra Madre. Dito naman sa ano mga kababayan, patungkol dito sa aligasyon ex-PDEA agent Jonathan Morales. Siguro mga kababayan, napiko na si ano dito, si PBBM. Ang sabi niya, ano daw, si Jonathan Morales isang great liar mga kababayan. Isang professional liar kasi naharap nga daw sa patong-patong nga kaso ito si Jonathan Morales. Yun ang sinasabi niya, yun ang issue niya, ayun ang sagot niya. Patungkol sa professional liar mga kababayan, si PBBM pa rin ang tinatamaan dito. Alam niyo pa bakit? Panahon ng kampanya mga kababayan, ang dami niyang binitawang pangako sa mga Pilipino, ni isa wala siyang tinupad. O di ba, liar 'yon mga kababayan. O, pagsisinungaling 'yun eh. Di ba? Pinangako mo sa mga taong bayan para magtiwala sa iyo. Nung nasa posisyon ka na, inaabandona mo na pangako mo. Anong tawag yan, kababayan? Yan, yan natatawa si Jonathan Morales. Kung mayroon man daw isang professional liar, a great liar, si ano yun? Si PBBM yun. Tuloy, nasa palpal pa siya. Tapos balikan natin mga kababayan, doon talagang effort ni Jingo Estrada. Ang daming na ano noon mga kababayan, daming nahalungkat dahil sa kadaldalan ni Jingo Estrada at hindi niya iniisip. Yung sinasabi niya na magtiwala po ba kami sa iyo? Ang dami nahaharap ka sa maraming kaso, patong-patong nga kaso. Mga kababayan, ibig sabihin ni Jingo Estrada, kapag ang isang tao naharap na sa patong-patong nga kaso o kaya sa mga kaso, mga kababayan, nagkaroon ng kaso, hindi na dapat pagkakatiwalaan ng taong bayan. Ganon yun. Diba? Kaya lang, yung sinasabihan niya ng ganon, mga kababayan, may kaso, pero yung mga kasong ipinagbibintang dahil sa operasyon nila patungkol sa mga lumalaganap nga drugs noong panahon ni Noynoy Aquino. Kaya noong mga kababayan, sabi nga niya, nagtaka siya kahit daw natanggal na siya sa PDEA, mayroon pa ring pahabol nga kaso sa kanya. Hindi niya alam. Yun yung inaano ni Jingo Estrada kanya mga kababayan, yung kaso niya na yon. Pati yung pagka-dismiss niya sa sa PNP. Ginigiit ni Jingo Estrada, sabi niya, hindi mo alam kailan ka na-dismiss. Ano kasi yun mga kababayan? Maari ding yun mga kababayan. Kasi, yung pagka-dismiss niya mga kababayan, hindi normal eh. Diba? Kumbaga, hindi siya napadalhan ng notice nga dismiss na pala siya. Yun ang sinasabi niya. Walang due process mga kababayan. Sa bagay ako kababayan, naranasan ko yun. Security guard, kwento ko lang mga kababayan, yung karanasan ko. Nga minsan mangyayari talaga yung hindi mo alam. Ganito yun mga kababayan. Nung nag-duty pa ako sa doon sa Mighty Corporation, yung pabrika, yung paggawaan ng sigarilyo mga kababayan, yung Mighty. Nag-duty ako diyan. Hindi ko na lang banggitin yung agency ko mga kababayan kasi ang may-ari ng itong agency ko isang colonel, active na colonel. Ang namahala nito
naging operation manager, anak ng kernel, ng isa ring abogado. Ang nangyari mga kababayan, hayaan nyo na muna akong ikwento itong karanasan. Kaya nasabi ko, nga minsan may pagkataong dismiss ka na, hindi mo alam, nga dismiss ka na. Nakakatawa mga kababayan, di ba? Itatanungin naman ng iba niyan, paano di mo alam, paano ka pinapasahod kung dismiss ka na? Hindi mo ba alam nga di ka na makasahod? Ganon yung mga kababayan ang itatanong nila. Pero para maintindihan yung mga kababayan ganito. Ang sahuran mga kababayan, namin 5:25. 5:25 mga kababayan ang ano namin, 5:20. 5:20 at saka 5 mga kababayan ang sahuran namin sa security guard doon sa agency na pinapasokan ko na yon. Nagkataon noon mga kababayan, ang outfit sa 5 natapat ng Sabado mga kababayan. Ngayon, yung mga cash basis mga kababayan nakasahod na, yung wala pang ATM. Kaming may ATM mga kababayan hindi nakasahod. Walang pumapasok sa ATM namin nga sahod. Umaasa ako noon mga kababayan nga sahod. Pumasok ako sa duty ko. Ang pamasahe ko sapat lang. Sapat lang mga kaibigan pag pasok kasi alam ko sahod na. Noong pag-out ko na mga kaibigan, dumaan ako sa ATM, walang laman yung ATM ko. Malayo-layo yun mga kaibigan mula doon sa bahay nga tinirahan ko, yung duty ko. Siguro nasa mga 7 kilometer mga kababayan, ganun kalayo ang distansya mula sa bahay. Dahil wala akong pamasahe mga kaibigan, wala akong kilala sa lugar na yun. Malayo na rin yung ATM doon sa mismo sa warehouse ng Mighty Corporation. Wala akong mahiraman mga kababayan, madaling salita, wala akong pamasahe. Naglakad ako pa uwi sa bahay mga kababayan. Pagdating sa bahay, tinachat ko ngayon yung opisina. Ayaw mag-reply. Sa inis ko mga kababayan, sinat ko yung isang isang officer. Sabi ko, sir, ano bang nangyari dito sa sahod? Yung mga cash basis sumasahod na, samantalang kami ATM walang laman ATM namin. Ano ba to, lokohan? Kasi nung unang kababayan hindi siya sumasagot, pero nung sinabi ko ano ba to, lokohan, yun, nag-reply na nga hindi daw sila nang luloko, di daw ako niloloko. Sabi ko, sir, feeling ko niloloko ako kasi yung iba nakasahod na, ako wala. Naglakad ako pa uwi. Talagang lumaki yung kaso na yun mga kababayan. Sabi niya, hayaan mo kasi ipapalo up ko sa accounting. Pagdating ng Lunes mga kababayan, nakasahod ako, pinasahod, pero hindi na pinasok sa ATM. Hinahatid ng inspector mga kababayan doon sa duty namin. Dumuti ba ako mga kababayan, normal lang, relax lang, walang abiso sa opisina, walang abiso nga suspendido ako, walang abiso nga mag-report ako sa opisina para mag-explain. After 5 days mga kaibigan, biglang may dumating nga gwardiya, may dalang DDO. Nakalagay sa DDO, replacement ko daw siya. Sabi ko, baday, ano mong sabi ng opisina? Wala ba akong relief order? Wala man na silang binibigay sa'yo nga relief order para sa akin. Basta na lang mga kababayan, paalisin ako ng opisina ko nga walang papel para lang basahan. Diba? Hindi ako, hindi mo na ako umalis. Sabi ko, hindi pwede kasi may DDO pa ako eh. Pwesto ko to ngayon, kung iiwanan ko to nga walang relief order galing sa opisina, wala akong termination letter, baka kakasuhan lang ako abandoning of post. Sabi ng guardian pumalit sa akin, pinapapunta ako dito at pinapareport ka sa opisina. Sabi ko, pinapareport ako sa opisina pero relieve na ako kasi dito ka na eh. Yung ginawa ko mga kaibigan, hiniram ko yung DDO ng
gwardiya nga dumating. Sabi ko, i-xerox mo muna. Hindi ko na binalik sa kanya. Hindi na kasi, kung kasuhan man ako ng agency, mga kaibigan, ng abandoning of post, may panglaban ako. Ito, magpadala kayo ng ano kapalit ko Anong gagawin ko? Ganon din yun mga kababayan. Maaari yung ganon ang ni Morales. Tanggal na siya, kaya lang wala kasing due process mga kaibigan. Kaya hindi niya masabi-sabi ng kung kailan talaga siya na relieve, lalo na yung unang niya, pagka-relieve, nagkaroon pa siya ng di ba? Na pa siya. Naibalik pa siya sa pwesto, naibalik pa siya sa duty mga kaibigan. Na-restore pa siya. Ganon din yun, ganon kaibigan. Kaya sabi ko, minsan nga talaga, tama naman yung sabi niya police yun Siyempre, police o kay sundalo, hindi ka pwede magbigay ng accurate talaga mga kababayan. Kasi kailangan makabase ka talaga sa papel. Kasi lahat ng sa police o kay sundalo, may yan mga kababayan, sa termination nila. May tamang pitsa yun. Ang problema, hindi niya alam kung kailan effective yung termination kasi wala na siyang dalang papel, sa walang due process mga kaibigan. Tama naman yung niya Kaya yon ang ginawa ni Jingo Estrada, di mo alam kaya sinungaling ngayon, sinasabi niya sinungaling. Tama yung kababayan, kaya kinikwento ko yung ko sa inyo, karanasan ko. Kasi nangyayari nga yan. Ako nga sa security guard lang, nangyayari sa akin yan. Relieve na pala ako, hindi ko alam. Kasi pag out ko ng umaga, wala namang balita na relieve na ako Kaya bumalik pa ako ng hapon Pagbalik ko ng hapon, may naka-duty na. Alas 6 ang palitan. Alas 5 pa lang may nag-duty na sa duty ko Ayun mga kaibigan, hindi ko alam, relieve na pala ako. Diba? Kaya ako bumalik Kaya sa ginawa lang yon mga kaibigan, kasi isa tayong warrior, pagdating sa mga ganyang karapatan ng mga kaibigan, ay dyan tayo, warrior. Nabayaran ako sa 10 months kong serbisyo sa agency na yun ng kababayan. Na obligas lang bayaran ako ng 148,000. Dinimanda ko sa NLRC mga kababayan. Pag nagdemanda ako, hindi ako nagpupunta sa mga kababayan, sa dole. Kumbaga yung dole mga kababayan, sa kaso, barangay lang yon Walang kwenta yon sa dole mga kababayan, barangay lang yon Depende siguro kung ang sa dole hindi corrupt. Kailan mga kababayan, sa totoo lang sa dole marami ding focus sabi ng Bisaya. Ganon yun mga kababayan. Kaya yung minsan, yung sinasabi ni sang-ayon ako doon. Kasi wala nga sa kanya yung papel. Kaya mayroon talaga pagkataon mga kababayan, hindi mo kung kailan talaga effective yung termination mo. Kasi lalo na yung hindi normal nga pagka-terminate Yung tinerminate ka lang dahil marami kang nasagasaan sa operasyon laban sa droga. Totoo yun. Sabi niya kay Jingo Estrada. Kaya lang kasi hinahalukay talaga ni Jingo Estrada, kaya nakarating mga kaibigan sa punto na ang isang tao na harap na ng asunto, kaya nagkaroon ng kaso ay wala ng karapatan nga siya parang wala na ba siyang karapatang pagkakatiwalaan ng tao. Pero sa ginawa ni Jinggoy na yun mga kaibigan, maraming tinatamaan sa kapwa niya senador. Marami dyan mga kababayan na naging senador na may mga kaso at nakulong. Hindi lang si Jinggoy Estrada mga kababayan, para bang hinahalungkat niya pati na mga kaso sa mga kasamahan niya senador. Alam niyo naman siguro mga kababayan kung sinong senador yan nakaupo ngayon nga galing din sa Bilibid, di ba? Galing sa mga kulungan, may mga kaso. Kahit yun si Trillanes mga kababayan nga nagpasikat na naman ngayon. Diba? May kaso din yan. Hindi na rin dapat iboto yan. Diba? Hindi rin dapat makaupo, sa serbisyo sa gobyerno yan. Hindi na dapat pagkakatiwalaan ng mga taong bayan yan. Katulad ni Jingo Estrada. Kasi sila Si Morales ginigiit ni Jingo Estrada nga hindi
sabi niya, dapat pa ba kami magtitiwala sa'yo sa mga kasong kinakaharap mo? Yun ang sabi niya. Yung sinasabihan niya mga kababayan, hindi yun hindi yun convicted ha. Ano lang yun? May kaso lang yun, pero hindi convicted. Hindi napatunayan sa korte mga kababayan, kaya dinismiss yung kaso niya eh. Yung iba, acquitted eh. Ha? Si Jinggo Estrada mga kababayan, yun talaga siya ang convicted. Ex-convict talaga yung mga kababayan kasi nakulong siya eh. Nakapagpiyansa lang siya, pero nakulong siya eh. Matagal-tagal siya nakakulong mga kababayan. Nakapagpiyansa lang siya. Sa kasong plunder, sinuwerte siya, nakalusot siya eh. Pero doon sa bribery mga kababayan, convicted talaga siya. Oh. Anong tawag mo sa taong convicted? Yan nakukulong, di ba? Ex-convict. Pag lalabas niya, ex-convict siya. Yun ang stand ngayon ni mga kababayan ni Jinggo Estrada nga nang pinipilit niyang magmalaanghel siya. Ha? Dinadamat pa yan nung nanahimik ng mga senador nga may mga kaso rin. Oh. Ilan yun sila mga kababayan mga nakakulong na yung iba tahimik na. Kaya lang dahil diyan sa ni Jinggo Estrada, parang nahalongkat tuloy lahat yun. Hindi na lang tayo magpangalan mga kaibigan ng iba kasi pero alam nyo naman siguro kung sino yung mga government official niya yung nagkaroon ng kaso at talaga. Ha? Si Arnie Tevez, hindi pa naman yun. Hindi pa naman talaga convicted yun. Suspect yun, pero hindi pa convicted. Hindi pa naman anong korte yun. Siya talaga ang criminal. Suspende na, wala na. Si Governor Edwin Hubahib, diba? Hindi naman convicted yun eh. Oh. May kaso kinaharap yun, pero yung pangalawang kaso niyang sabotahe ng tinatanim ng ang Office of the President, tanggal agad mga kababayan. Hindi pa convicted yun. Si Governor Mamba, tanggal agad mga kababayan. Hindi pa convicted yun. Pero bakit si Jinggo Estrada convicted, nakapiyansa nga lang, bakit andyan pa sa hindi sinuspindi ng gobyerno? Ha? Para unfair din mga kababayan, di ba? Unfair. Di ba yung ibang government official nga hindi lang sumasang-ayon sa gusto ng presidente, tanggal. Wala bang sa korte yun, nga convicted sila. Pero si Jinggo Estrada, mga kababayan, nga convicted na kapag piyansa lang, hindi pa natanggal sa pagkasina. Dapat inimbestigahan yan. Tinanggal din dapat yan, sinuspindi yan. Kasi may kaso yan eh. Hindi pa na yung kaso niya, nakalaya lang siya dahil nakapagpiyansa siya. Pinapamukha lang natin ni Jinggo Estrada mga kababayan yung sinasabi niya. Diba? Ang lang kasi mga kababayan, si Jinggo Estrada talaga, kaya siya nagpapunta, ang papel talaga diyan sa mga na yan mga kababayan, sa Senate, anong tawag nito? Sa hearing na yan mga kababayan, upang sirain ang kredibilidad ni ex-PDEA agent Jonathan Morales. Alam mo kababayan, yung huling binigay ni Jonathan Morales nga siya, ang tutusin mga kababayan, kung yan walang katotohanan yung sinasabi ni Jonathan Morales, dapat hindi siya subukang ariglohin mga kababayan ni First Lady, gamit yung mga galamay ni First Lady. At saka si Jinggo Estrada mga kababayan, huli. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo kung bakit gano'n na lang pag-umasta si Jinggo Estrada mga kababayan. Yon yung binanggit ni Jonathan Morales mga kababayan nga si James Kumar, yung Bombay mga kababayan. Tingnan mo si Jinggo Estrada mga kababayan. Ito mga kababayan, si Jinggo Estrada. Jinggo Estrada, yung inakbayan ng Ayan mga kababayan, nakapulo ng kulay blue. Si Jinggo Estrada.
Oh. Tapos si BBM mga kababayan, kasama si James Kumar. Oh. Tapos si Lisa mga kababayan, inakbayan pa ni James Kumar. Oh, di ba? Yun siya ang gustong kumausap kay pagkatapos ng unang hearing. Jonathan Morales. Si Rapi Tulfo mga kababayan, hagip. Tingnan nyo mga kababayan, si Rapi Tulfo. Oh. Ibig sabihin mga kababayan, kaya yung ibang senador mga kababayan, medyo hindi sila gumagalaw mga kababayan, pero hindi sila sumasang-ayon. Kaya pinagkaisahan si Jonathan Morales mga kababayan. Kasi kasama na sa circle dito sa ng palasyo mga kababayan, yung mga na yan, senador na yan. Si Bong Revilla kasama dito mga kababayan. Ganun katindi ang galamay ni mga kababayan ni First Lady Bakikang Marcos ba. O, di ba mga kababayan? Malinaw. Kaya ganun talaga ang diskarte ni Jingo Estrada. Sisirain niya ang credibility ni ni ex-PDEA agent Jonathan Morales. Kasi dito mga kababayan, andyan siya, yung tao nga kausap ni siguro dalawang beses, dalawang mga kababayan, si Jingo Estrada, oh, yung tatlo sila, andyan yung Bombay, andyan si Jingo Estrada, nakangiti pa nga Jingo Estrada. Tapos sa baba, yung Bombay, at kasi Lisa Araneta, nagkaakbay pa. Oh. Tapos katabi naman, si BBM at saka yung Bombay, ayun nagtatawanan pa. Tapos sa taas, si Tolpo at saka yung Bombay, nakaakbay pa. Ibig sabihin mga kababayan, di ba minsan si Tolpo nagpapahaging. Huwag na tayong magkumpiyansa dyan mga kababayan. No? Mimro na yan sila sa ni First Lady Araneta Marcos, Lisa Araneta Marcos mga kababayan. Marami pa to sila. Ito lang sila ngayon ang nahagip sa mga kababayan, kamera. Hindi may tanggi yun. Kaya yan si Jingo Estrada mga kababayan, bistado. Isa siyang attack dog ni Lisa Araneta para dyan sa hearing na yan. Kasi kung walang katotohanan yung sinabi ni Jonathan Morales mga kababayan, hindi sila mag-effort ng ganyang sisirain ang kredibilidad ni Jonathan Morales. At saka hindi si Lisa Araneta Marcos, si First Lady, ng tao para puntahan si Jonathan Morales para alokin mga kababayan at hindi na magsasalita. Parang manahimik siya. Ang problema, hindi na kaya si Jonathan Morales talagang buhay niya, itataya niya na dito sa para sa inang bayan mga kababayan. Kaya ito si Jonathan Morales, isang instant hero ito mga kababayan. Ino-operan siya Pwede na siya pababalikin sa second hearing mga kababayan, pero mas pinili ni Jonathan Morales nga mag-attend pa ulit sa hearing, parang sagutin niya ang aligasyon, kaya doon sa binakbakan ng mga senador Yeah. Kaya gano'n na lang di ba mga kababayan, napanood mo na ninyo yung video sa patungkol sa hearing, di ba? Si Jingo Estrada hindi talaga sa tumitigil sa pagkakalkal sa pagkatao ni diba? Kasi dito nga, ito sa video na to makikita, hindi niya maitanggi yun andyan siya Kasama nila yung James Kumar, yung Bombay na yun. Hindi basta ordinaryong Bombay yun mga kababayan. Hindi natin alam kung ano ang negosyo yan dito sa Pilipinas. Hindi basta ordinaryong Bombay yun. Kasama nga daw, kilala nga daw yun ni Bato de la Rosa. Sabi niya, kilala ko yan. Kilala niya. Malalaking government official mga kababayan. Kadikit yan si James Kumar na yan. Hindi yan ordinaryong Bombay. Di natin alam kung anong mayroon dyan. Si James Kumar na yan. Tandaan natin mga kababayan, si First Lady, parang lahat ng mga smuggler mga kababayan, mga kilala niya Kaya ito si James Kumar na to, saka anong pakialam niya, anong papel niya, bakit makikialam siya sa ni Jonathan Morales? Malas lang nila mga kababayan, hagip sila sa CCTV
sa bahay ni Jonathan Morales. Itong sa third hearing mga kababayan sa Lunes, baka dyan na ipapakita yung ano sa CCTV, yung sa pag-uusap sa video call, yung James Kumar at saka yung si Santiago nga taga ano mga kababayan, taga Napolcom. Pero mo gaano ka makapangyarihan tong lintik nga First Lady mga kababayan, samantalang hindi naman to government official, pero nakikialam mga kababayan sa mga ano dito sa pagpatakbo dito sa gobyerno natin mga kababayan, samantalang wala naman siya ano sa mga tao, hindi naman siya elected government official si BBM. Pero siya ngayon mga kababayan ang gumagalaw, parang siya ang siya ang nasusunod mga kababayan Tingnan mo si Jinggoy Estrada mga kababayan, nagsipsip sa kanya, matinding pagsisipsip sa kanya. Na hindi tuloy, ngayon mga kababayan, si Jinggoy Estrada, napaliguan talaga ng sa mga netizen. Binabas talaga siya mga kababayan. Wala siya magawa, nagkamali siya Siguro, malaki ang hindi natin alam kung inuopera na maganda yan. Sige. Kasi, hindi naman basta-basta thank you na lang yun pag utusan ka. Ganon talaga ang ano niya mga kababayan, kahit hindi man sabi, kahit anong pag-iisip mga kababayan, ang pagtitingnan mo diyan, ano talaga 'yan? Ay usapan na 'yan, sisirain mo yung kredibilidad ng isang tao na kung tutusin mga kababayan, hindi naman si Jonathan Morales ang nagbibintang yan. Kumbaga, nag-imbestiga lang siya. Sinusulat lang niya yung salaysay ng ng confidential informant mga kababayan. Tapos ngayon pipilitin nila nga ilahad ni Jonathan Morales yung confidential informant. Hindi naman po pwede 'yon mga kababayan. Kasi pag ilahad 'yon ni Jonathan Morales, mawalaan ng saysay yung mga paghihirap ng confidential informant kasi sasabihin siyempre ngayon yung mga intelligence mga kababayan, yung mga confidential informant nga nagbibigay ng impormasyon doon sa mga PNP at saka sa militar, mawalaan na ng tiwala. Sasabihin na agad, tingnan mo si Jonathan Morales, matapos siyang matulungan, matapos nga o basta-basta na lang isinusuka yung informant niya. Ba? Kaya kahit anong tiga na kay Jonathan Morales, hindi talaga yon basta ibibigay ni Jonathan Morales. Kaya tama yung sinasabi niya, baunin niya sa hukay yung ng informant niya. Ibig sabihin mga kababayan, kahit pa talaga patayin siya, hindi nyo talaga malalaman kung sino yung informant niya. Si Eric Silis ganun din Kahit yung mga sundalo, mga kababayan, hindi talaga nila sinusuka kahit alam mo yung mga sundalo nga nahuli na ng mga kalaban. O nahuli sa yung intelligensya. Hindi talaga nila binibigay yung informante sa kung sino yung nagbigay sa kanila ng impormasyon Ganon kasi disiplina. Hindi naman din yan basta-basta ordinaryong lang, PNP, police mga kababayan. Isang magaling na investigator yan Kaya nga siya, tinagtad ng kaso nila ni Utsua at saka ni Kadapa, hindi naman natin si Kadapan yon. Si Utsua talaga may pagkana dito dahil doon sa niya, pre-op report nga hindi natuloy. Kasi kung hindi dahil ni Utsua mga kababayan, ma-verify talaga yung na yon. Kasi ooperasyonan na nila yung yung sa condo unit ni Marcel Soriano. Kung saan tinuturo si BBM sa si Marcel Soriano ang gumagamit ng droga. Nagkataon close ni First Lady. Pero hindi pa First Lady si Lisa Araneta noon magka-close sila ni Utsua panahon ni Aquino. Kasi cabinet member si Utsua ni Aquino. At si Utsua kasama naman ni Lisa Araneta sa law firm. Kasi magkaano sila sa law firm, doon sa opisina ni Lisa Araneta. Kaya may kapit siya kay Utsua. Kaya nung nagkaroon ng problema yung asawa niya at operasyonan na,
pinahold ngayon ni ang operasyon. Kaya hindi natuloy, mga kaibigan. Di wala na yon. Wala na yon. Nagkaroon lang siguro nga hindi maganda ang patakbo sa panahon ni BBM, hindi magandang patakbo sa bagong administrator dito sa ang tawag nito, director ba, administrator o director dito sa PDEA nga si General Lasso, mga kababayan, nga isa ring bangag. Siguro marami nagkaroon na siya ng kalaban sa mga tauhan niya. Tapos dagdagan pa sa ating presidente, mga kababayan, nga hindi nag-perform ng maganda sa kanyang duty. Lumipad ngayon yung siguro nakita ito yung dati, may yan si BBM nung hindi pa yan presidente, nung 2012, panahon ni Aquino. Gumamit yan ng pulburon at saka inulit-ulit ni PRRD yan, di ba? Nung panahon ng eleksyon. Di ba? Sabi ni PRRD, mayroong isang presidential candidate ang gumagamit ng cocaine. Hindi nga naman pinangalanan, pero sinasabi niya. Tapos nung kailan lang, sinabi ulit ni PRRD, si Bongbong Marcos, bangag noon, ngayong presidente na, bangag pa rin. Di ba? Kaya, nag-leak, mga kababayan. Maroko din kasi yung nagbigay ng impormasyon kay Maharlika. Alam nyo naman si Maharlika, mga kababayan. Ayun, nabulabog. Si Jonathan Morales, nga walang kamalay-malay, nakaladkad siya ngayon sa kaso na yan. Dahil din sa yung mga alipores ni First Lady, nga wala rin, di rin gaano nag-isip, nakakaladkad ngayon, pati pangalan ni First Lady. Ayun ngayon, problema lang, mga kababayan. Kaya medyo nataranta na sila, nagbitaw na salita si BBM. Mr. Jonathan Morales is a great liar daw, no? Isang professional liar. Paano naging professional liar yan, mga kababayan? Detalyado yung sinasabi niya patungkol pa sa regarding sa droga, panahon ni Aquino, yung kalakalan ng droga, nga marami silang hinuhold nga dapat operasyon, mga kababayan, hindi natuloy kasi pinapahold ni Utsua. Mayroon daw silang nahold sa ayon pa kay mga kababayan, Jonathan Morales, marami silang nahuhuli ng mga drug lord. Ang sabi naman daw sa Malacanang, matitinong insect yan matitino daw mga negosyante. Anong nangyari, mga kababayan? Absuelto. Tapos yung mga nahuli na mga poser, mga kababayan, pag nahuli, sabi niya, pag nahuli, wala ring nakulong. Kasi, pag nahuli, basta nahuli mo, yun, tapos na, trabaho mo. Diba? Dapat paluapan pa nila yun hanggang sa makasuhan talaga yung mga poser nga nahuli, mga kababayan, hanggang sa makulong yon. Wala na daw silang basta tapos na trabaho na. Pag nahuli na, na-report na, na-surrender na, nahuli, ayun, tapos na, hindi na lalang kung baga mamaya pag uwi na sa bahay na, umuwi na rin pinauwi na rin yung poser. Ganun yung mga kababayan, kasi alaga pa noong panahon ni Aquino. Diba? Hindi natin may tanggi yan kasi ang dating DOJ Secretary, mga kababayan, dating Justice Secretary, si Laila De Lima, di ba, involved din. Kaya nga siya nakaso na kinasuhan talaga ni PRRD nung nakaupo si PRRD. Huli siya, mga kababayan, di ba? Yung mga aligasyon ni Jonathan Morales, tumugma din doon sa mga rin ni PRRD, di ba? Sabi ang ni PRRD sa narcotic list niya, di ba? May mga mayor pa nga, may mga general nga protector marami. Kadalasan mga mayor. Parang lumalabas nga, mga kabayan, kadugtong-dugtong doon sa pahayag ni Jonathan Morales panahon ni Aquino. Totoo nga yun. Yung mga mayor nga pinagbaklas ni dahil sa droga, totoo yun, mga kababayan. Panahon ni PRRD. Kaya lang ngayon, mga kababayan, balik na naman sa dating gawi ang mga drug lord kasi wala na si PRRD. At saka yung mga galamay nga iniwan ni PRRD, mga kababayan, pinagpapalitan na. General Bantag, tinaniman pa ng kaso. Diba?
Yung sa PDEA agent, yung sa PDEA, pinalitan din, si Lasso ang nilagay. Kasi kung hindi pinalitan si Lasso, mga kababayan, disgrasya yung anak ni Remulla, yung nahulian ng droga. Saka ito ngayon maganda talaga mga kababayan. Ito talaga ngayon nakaladkad dahil kay Jinggoy Estrada. Ito ngayon nakakaladkad pati pangalan ni First Lady mga kababayan. At masakla pa itong binanggit ni Jonathan Morales, nga isa sa tatlong nag-ariglo sa kanya, si James Kumar mga kababayan. Nakuhaan talaga ng picture si Nakuhaan ng pictures presidente kasama si James Kumar. Si Lisa Aranita Marcos kasama si James Kumar, magkaakbay pa nga eh. Si Rapi Tulfo kasama si James Kumar, magkaakbay. Kasama pa dito si Bong Revilla. Si Jinggoy. Kangiti pa nga si Jinggoy kasama si James Kumar. Ibig sabihin mga kababayan, si Jinggoy kaya gano'n ang ginawa niya. Dito na nga siya, lumipat na nga siya ng kampo mga kababayan. No? Isa na siyang alipores ni Lisa Araneta at saka ni BBM. Dati, panahon ni Duterte, napakasipsip yan kay Duterte mga kababayan. Yung Jinggoy Estrada na yan. Napakaano yan. Ngayon, hindi na natin mahirap na magtiwala sa ngayon kung may senador pa bang natitira kasi si Bato de la Rosa nung unang hearing mga kababayan kaya nababas siya eh. Nakikitaan na rin ng sinyalis si de la Rosa nga medyo nagpalamya-lamya na mga kababayan, lumalambot na eh. Hindi na siya yung warrior nga de la Rosa eh. Kumbaga, muntika na rin mga kababayan. Akma na rin siguro yun. Ha? Yung in-interview nga siya mga kababayan, kailan lang, ito nga yung in-interview siya, sakali daw, isama siya sa na administrasyon, sa ticket. Ano daw, sabi niya, ay kung isama, di mas maganda, kasi dalawa daw ang, mas malaki daw chansang manalo siya, kasi dalawa na yung magdala sa kanya. Di ba mga kababayan, ipahayag na yan. Kasi siya, ni PRRD. Di ba, i-recommendation sa ng partido ni PRRD mga kababayan, kasama talaga siya. Binanggit pa nga niya eh. Si Bongo, tapos si Tolentino ba yun? Tolentino, tapos ang bago si Philip Salvador. Kulang pa daw sabi niya. Tapos tinanong siya ni Karen Davila kung sakasakali daw isama siya sa ticket ng administrasyon. Ano daw ang gagawin niya? Sabi niya, hindi, okay lang daw. Maganda, para di, mas malaki daw chance nga manalo sila kasi dalawa ang magdala sa kanya, di ba, kababayan? Parang rin mga kababayan, di ba? Isip din tayo. Kaya mahirap na magtiwala sa ngayon kung sino talaga ang kakampi, kung sino yung lumipat na ng bakod. At dito na lang ako mga kababayan kasi may duty pa ako bukas at medyo malalim na rin ang gabi. At maraming salamat sa panonood niyo mga kababayan. Nagbigay lang ako ng aking pananaw patungkol dito sa nangyaring investigasyon sa PDEA Lake mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi. Baka naman pwede mga kababayan, bago tayo maghiwalay, paki-subscribe din sa munting YouTube channel. Hindi pa ako makapag-live mga kababayan kasi kulang pa ang subscriber ko. Wala pa naman akong subscriber talaga mga kababayan. Gusto ko magla-live din. Hindi pa ako makapag-live. Buhat nang wala pa akong live streamer mga kababayan. At maraming salamat sa inyo mga kababayan. Magandang gabi.